Hello, kamusta tayong lahat? I worship the Almighty Father. I glorify His name because He is faithful since day one. No? Nung ginawa niya itong mundo, faithful na siya sa atin. And up to now, and forevermore. Hanggang eternity, faithful si Almighty Father sa atin. Hindi siya magbabago. Yung pagmamahal niya, hindi mawawala sa atin. Tayo ang laging iniisip niya. Para sa ikabubuti natin lahat. Yung ginagawa ni Almighty Father. Yung mga trials, tribulations, sufferings natin. It's for us to learn. So that we may be like Jesus Christ. Perfect. Jesus Christ is perfect. So yun ang pattern, si Jesus Christ. At dahil kay Jesus Christ, we've been forgiven of our sins because of His blood that was shed on the cross. And if Jesus is glorified, the Almighty Father will be glorified as well. No? Kalagay yan sa John chapter 17. So time will come na magiging perfect tayo. For now, hindi tayo perfect. Nagkakasala pa rin tayo. Marami pa rin tayong mga dapat matutunan. At yung mga trials and tribulations na experience natin, may lesson yun na dapat tayong matuto. Pag hindi tayo matututo doon sa mga lessons na encounter natin in our daily lives, magiging stagnant tayo yung ating spiritual life. Kaya dapat lagi tayong nagtitiwala sa tatay natin. Kaya laging sinasabi ni Almighty Father, do not be afraid. Kasi nakakatakot naman talaga. Diba? Nakakatakot naman talaga eh. Pero alam ni Almighty Father na natatakot tayo. Alam niya yung nararamdaman natin dahil siya ang creator natin. Nakakatakot talaga. Pero binigyan niya tayo ng assurance. Do not be afraid. I will be with you. Nasa sa atin din ang Holy Spirit. Nasa sa atin din si Jesus Christ, the Almighty Father. So, hindi tayo dapat matakot. Gusto ko lang i-mention, yung last time, di ba natakot kayo dahil sa sakit? 3 years ago, natakot kayo sa sakit. 3 years ago ba yun? O 4 years na ba? Matagal na, ang bilis ng panahon, di ba? Hindi ba kayo nabibilis na? Ang bilis ng panahon. That was 4 years ago na pala. At natakot kayo. Kaya nagpalagay kayo ng gamot sa katawan ninyo. Yung gamot kaya na yun, yun ba yung merong mark of the beast? Ano sa tingin niyo? Kasi kung yun ang mark of the beast, wala nang chance for the people who have the mark of the beast to be saved. No? Sana hindi yun ang mark of the beast. Pero kung yun pa lang, natakot na kayo sa sakit, na baka kayo mamatay, paano pa kaya mas malala pa doon ang mangyayari pag magkakaroon na ng mark of the beast? Ano ang gagawin ninyo? Kung yun pa lang, nagpalagay na agad kayo ng gamot. You were caused by the institution to have the medicine inside your body. What about if the institution wants you to have the mark of the beast? They will cause you to have the mark of the beast. So, maraming malaloko. Even the elect, even the Christians,
Kaya lagi sinasabi ni Almighty Father, do not be afraid. And kung si Jesus, He suffered on the cross. He died on the cross. How much more us? We will also be suffering. And Jesus rose again from the dead. And we will rise again from the dead. Dahil kay Jesus, He's the firstborn among the dead. Siya ang unang nag-resurrect, nakita ng mga tao nung time niya. Kaya hindi na natakot yung mga apostles to spread the word of God, to share Jesus to people. Kasi nakita nila, buhay si Jesus. Kaya kahit na ano ang gawin ng mga paghihirap sa mga apostles, sa mga disciples, hindi sila tumigil na pag-share ng word of God. Hindi sila tumigil. They do not love their lives to death. At saka yung rapture, wala akong nakitang rapture sa Old Testament. Naintindihan niyo ba ang ibig sabihin ko? Kasi ang rapture, no? Yung gaya nung sa movie na may iwan lang yung mga damit. Or mawawala yung tao, okay? Hindi makakapunta yung body ng tao sa heaven kasi yung body ng tao madumi. Naintindihan ninyo? Kaya si Jesus, nung umakyat sa heaven, glorified body na siya. Si Jesus lang yun dahil never siya nagkasala. Tayo, makasalanan tayo at nalinis tayo ng dugo ni Jesus. So yun ang pagkakaiba. At si Jesus, God siya. Nagpapatawad siya ng kasalanan ng tao. Kaya hindi tayo pwede maging ka-level ni Jesus pagdating sa mga ganung bagay. Although hindi yun imposible, no? Posible yun. Pero yung body natin madumi. Hindi natatanggap sa heaven ang madudumi na mga bagay. Kaya yung body natin, papalitan. Even our names nga, di ba? Magkakaroon tayo ng new name. Name nga, papalitan pa, body pa. No? Kaya walang rapture. Walang, hindi na-verify sa Old Testament yung rapture. Yung pagdating ni Jesus, nandito sa Old Testament. So, may verify, di ba? Di ba nakwento ko siya, parang ID lang. Ikaw ba talaga to? O pengi para isang ID, o ito pa, o nga no, pareho ang detalye. Pareho ang biometrics, o pareho, sakto. Pero, yung rapture, wala dito sa Old Testament. So, paano ma-verify yun? Hindi verified yun. Okay? Wala siyang counterpart na may ilalagay dito sa Old Testament. Napapansin niyo lahat ng sinasabi ni Jesus, lahat ng mga nangyari kay Jesus, may counterpart dito sa Old Testament. Nakikita natin. Yung rapture, wala. Example, yung tungkol sa divorce. Meron divorce sa New Testament, di ba? Sinabi ni Jesus. So dito sa Old Testament, nakita natin na nagbibigay ng kasulatan sa pag maghihiwalay, magbigay ng kasulatan. O yun, verified yun. No? Kasi na-verify ni Jesus, na-verify ni Almighty Father, sakto sila na sinasabi. Darating si Jesus sa kanyang second coming, sinabi niya, at tinabi rin dito sa Old Testament. So, laging may counterpart, sumasagot yung Old Testament or sumasagot yung New Testament pag sinasabi. Kaya buo ang Bible. Kaya may Old Testament at New Testament. Magaling ang isip ni Almighty Father. Magaling si Almighty Father. He is good, full of wisdom.
nakalagay din, di ba, yung mga kasalanan sa New Testament. Nakalagay din dito yung mga kasalanan sa Old Testament. Ha? Naintindihan ninyo, no? Yung tungkol sa idolatry, nakalagay yun sa New Testament. Ha? Yung binanggit sa Romans chapter 1, nakalagay din yun sa Old Testament. So, alam nyo na? O yung high priest. Si Jesus ang high priest sa New Testament. Sa Old Testament, may ibang high priest, yung mga Levites. O, alam nyo na. Na sumasagot ang New Testament sa Old Testament. At tungkol naman sa offering, ang offering sa New Testament, si Jesus Christ. Kaya tayo naligtas sa kasalanan. Ang offering dito sa Old Testament, mga animals, mga lambs and goats, no? Naintindihan na ninyo? At yung pagta-travel from Egypt to the land of milk and honey, tayo naman, nagta-travel tayo from earth to the home of our Father. Na binabanggit ni Jesus Christ, in this world you will face trials and tribulations, but fear not, I have overcome the world. So tapos na ang istorya ng mundo na to. Ang inaantay na lang ay ang mga tao. Yung mga taong ipapanganak pa, or yung mga tao na magtitiwala pa kay Almighty Father. Inaantay pa, meron pa, may mga masasave pa, may makakakilala pa. Kailangan yung salita ng Diyos, salita ni Almighty Father, yung words ni Jesus Christ, yung good news, may pakalat sa buong mundo. Ngayon, sabihin niyo, paano yung Sentinel Island? Hindi makapasok ang mga Christians doon. Diba? Hindi makapasok. May way si Jesus Christ through dreams and visions. Gaya ng babae sa Iraq or sa Iran. No? I-search nyo dyan sa YouTube. Meron na mga nire-reveal ni Jesus Christ yung sarili niya through dreams and visions sa mga Iranians or Iraqis. Dahil alam natin na hindi pwedeng mag-preach ng Word of God doon. Kaya si Jesus Christ ang gumagalaw. Wala siyang inutos na tao dahil yung mga tao takot. So si Jesus Christ mismo ang nag-reveal sa sarili niya sa mga Iranians tsaka sa mga Iraqis. I-search nyo, ilalagay ko dyan ang kung paano nyo isa-search. So last time, no, kung paano tayo lalapit kay Almighty Father, hingi tayo ng tawad sa Kanya, we must worship Him first. We must be thankful of His love and patience with us. And then, next naman yung i-humble natin yung sarili natin that we are sinners, na marami tayong mga pagkukulang. Ito yung nakalagay sa Isaiah chapter 64. No? Napansin ninyo? Nakalagay dito sa verse 6. But we are all like an unclean thing, and all our righteousness are like filthy rags. So, pagpapakumbaba ang dapat na gawin natin kay Almighty, sa atin sarili, at si Almighty Father itataas natin. Dahil pag tinaas natin si Almighty Father at nagpapakumbaba tayo, si Almighty Father mismo ang magtataas sa atin. Naiintindihan niyo ba yan? Mas maganda yun kaysa tayo ang itataas natin ang sarili natin, arrogante tayo, prideful tayo, ibababa tayo ni Almighty Father. Ayaw ni Almighty Father nung gano'n. Tinuturuan niya ng lesson ng mga anak niya. Ayaw ni Almighty Father ng mayabang na anak. Dahil si Lucifer mayabang siya.
No? Kaya kung babasahin ninyo itong Isaiah chapter 64, prayer to kung paano lumapit kay Almighty Father. Worship Him, and then we must humble ourselves, and then we tell our God what we feel. And we should be honest with our feelings to our Father. Honest tayo dahil alam ni Almighty Father na nararamdaman natin, pero gusto niyang marinig mismo sa sarili natin, sa atin mismong bibig manggaling. Kahit alam niya ang nararamdaman natin, mas natutuwa si Almighty Father pag binibigkas ng bibig natin yung mga bagay na nasa puso natin. Sinasabi natin sa Kanya na honest tayo. No? Nasira ang mundo na to dahil sa atin. Naging barren land, desolate place ang land na to dahil sa atin. Kaya dapat tayo magpakumbaba dahil wala tayong may pagmamalaki. So dito sa Isaiah chapter 65, gaya nga na sinabi ko kanina, na di-discover na mga Iranians at mga Iraqis si Jesus Christ. Dahil naghahanap sila ng sagot sa kanilang mga katanungan. Kaya inire-reveal ni Jesus Christ ang sarili niya. Basahin natin, no? I was sought by those who did not ask for me. I was found by those who did not seek me. Example nga nito, yung mga Iranians at mga Iraqis na nagiging Christian, followers of Jesus Christ, na mukhang imposible mangyari, pero with God, nothing is impossible. And so, dun sa mga nasa Sentinel Islands, Jesus will reveal Himself to them through visions and dreams kung hindi makapasok yung mga preachers or missionaries. To a nation that was not called by my name, I said, here I am, here I am. Verse 2, I have stretched out my hands all day long to a rebellious people. Rebellious people, yung mga tao na pag sinasabing rebellious, hindi sumusunod kay Almighty Father, puro kasalanan ang ginagawa. Who walk in a way that is not good, which means to say, bad ang ginagawa. Na walk ng mga tao, ng puro kasalanan, according to their own thoughts. Mga nasa isip nila, puro kasamaan. Nagre-reach out si Almighty Father sa mga taong wicked to change their ways. Para ibahin nila ang kanilang mga ugali. Ibahin nila ang kanilang mga pamamaraan sa buhay. Pero dito sa verse 3, a people who provoke me to anger continually to my face. Gusto nila akong magalit, sabi ni Almighty Father. Sa harap-harapan ko pa, pinapamukha pa sa akin ang kanilang mga kasalanan. Who sacrifice in gardens and burn incense on altars of bricks. Pag sinasabing who sacrifice in gardens, ano ba yung garden? May mga tumutubong mga fruits and vegetation doon, di ba? Nagsasacrifice sa mga Diyos-Diyosan, sa mga idols. Sometimes, win-worship ang puno, ang halaman, ang nature. And burn incense on altars of brick. Pag sinasabing altars of brick, mga Diyos-Diyosan to, or statues, or idols, or na wooden images, or stone images, no? Sometimes it's made of gold, but kahit na it's made of gold, it's still an idol, and God doesn't detests idols. The Almighty Father detests idols. Alam niya naman yan, di ba? He detests idols. Dahil hindi mo siya mailalagay sa isang gawa ng tao.
madumi ang gawa ng tao. Madumi ang kamay ng tao. Kaya, ang sa rapture, hindi yung katawan natin mismo ang aakyat. Okay? Kasi madumi tayo. Anong aakyat? Walang rapture. Okay? Verse 4. Who sit among the graves. Ano ba yung who sit among the graves? Nauupo sa mga libingan and spend the night in the tombs. Natutulog sa mga tombs. Sa mga libingan, nakaupo sa mga libingan ng tao, ng mga patay na tao, no? At natutulog pa sa mga tombs. Bakit sila natutulog sa mga tombs? They worship their ancestors. They worship dead people. Sometimes they offer food to dead people. So up to now, we can see that there are people who offer foods. Like last November 1, meron tayo nakita, crispy pata yata yung inalay dun sa sa sementeryo, sa puntod. Crispy pata nakalagay dun sa na picture pa. Kinabukasan nandun pa rin yung crispy pata. Hindi na. Wala na dun yung mga nyo, kamag-anak ninyo. Wala na dun yung family ninyo. Wala na. So sino nandun pag wino-worship ninyo yung mga ancestors ninyo? Ang wino-worship ninyo ay mga fallen angels. Naintindihan nyo ba yun? Nakagawayan na ninyo, di ba? Hindi ba nyo pwedeng tanggalin dahil sa pagmamahal ninyo kay Almighty Father? Sundin natin si Almighty Father kasi matagal na ninyong ginagawa yan, kasalanan na yan. Wala nagsasabi sa inyo na masama, na hindi tama. Ngayon sinasabi ko sa inyo, hindi tama yan. Hindi kayo matutulungan ng mga ancestors ninyo. Wala na sila. It's either nasa heaven sila or nasa Hades sila. Pero yung mga prayers niyo sa kanila, pag kinakausap niyo sila, wala na. Kaya si Almighty Father nagagalit. Wino-worship niyo ang ancestors niyo. Kung may dapat man tayong purihin, kung may dapat man tayong kausapin, si Almighty Father yon. Si Jesus Christ, through the power of the Holy Spirit. Evil spirit ang namamayani sa inyo pag kinakausap ninyo yung mga dead people. Verse 4. Who sit among the graves and spend the night in the tombs, who eat swine's flesh. Yung swine symbolizes kasalanan. Ini-encourage mo pang gumawa ng kasalanan, no? Ini-imbibe mo, ini-embrace mo ang kasalanan. And the broth of abominable things is in their vessels. Ano ba yung abominable things? Broth, sabaw. Di ba yung mga mangkukulam, may sabaw sila na hinahalo? Sorcery. Sorcery. Ano ba yung mga abominable things na nasa vessel or sa ngayon, bote-botelya. Ngayon, nasa test tube na ata yung mga abominable things na yon na nakakasira ng tao. Nasisira lalo ang katawan ng tao. Imbento ng mga gamot. Pero ang buhay ng tao, up to 120 maximum, hindi pa rin humaba. Bakit? Sa galing ng tao, sa galing ng science na sinasabi ninyo, bakit hindi nyo ma-explain kung bakit hanggang ang threshold ay 120 ang buhay ng tao? Bakit hindi nyo mapahaba maging 200? Kasi nga, sinabi ni Almighty Father yun, dun pa lang, dapat alam natin, magtiwala tayo kay Almighty Father. Pag sinabi ni Almighty Father na hanggang 120 lang, 120 lang, hindi nagtitiwala ang tao. Yon ay dahil sa niloloko kayo ni Satan. Ginagamit ang science
para sabihin matalino ka, matalinong tao, science ang natin, basihan natin. Yung mundo, ano yan, sumabog yan, Big Bang Theory. Tapos, hindi nahuhulog yung mga tao kasi may theory dyan. Yan yung theory of gravity, na isang malaking magnet ang mundo. So, yung mga nasa Australia ngayon, nakabaliktad ngayon. Ganun ba yun? Tayo ngayon, nakatagilid ba tayo? Kasi sa Australia, nasa ilalim, di ba yung Australia, sa bilog na mundo, na globe. So, nakatagilid, ano ba sila? Nakabaliktad ba sila? Tignan nyo, no? So, yung science, hindi yun akma sa Bible. Yung science, galing yun sa philosophy. Yung math, galing yun sa philosophy. Nagaling sa Greece. Mga Greeks, no? Okay. Baka sabihin niyo, bakit may mga building ngayon na matataas samantalang yung Tower of Babel nung ginagawa, nagalit si Almighty Father, bakit sinira niya yung Tower of Babel? Bakit ngayon marami tayong building na ginagawa, hindi naman nagagalit si Almighty Father, hindi niya sinisira? Hindi na tayo iisa ang language, tandaan niyo. At hindi lang isang tao, yung isang lahi ang nagpapagawa ng building. Marami na. Kalat na ang tao. Nung time sa Old Testament, isang nagkakaisa kasi yung mga tao, nung isa lang ang lengguwahe nila. Isa lang gagawa sila ng one world government. Kaya pinaghiwa-hiwalay sila ng Almighty Father. Pag gumagawa ang tao ng one world government, sinisira ni Almighty Father yan. Alam niyo ba? Kasi yun ang isa sa kayabangan ng mga tao. Ayaw ni Almighty Father na. Hindi sinasali si Almighty Father sa plano ng mga tao. Kaya, sinisira ni Almighty Father. Powerful si Almighty Father. Antayin lang ninyo. Mangyayari ang mga nandito sa Bible. Sa prophecy, mangyayari to. Hindi man sa lifetime natin. In the future. Pero sure, mangyayari to. Verse 5, who say, keep to yourself, do not come near me, for I am holier than you. These are smoke in my nostrils. Sabi ni Almighty Father, a fire that burns all day. Ayaw ni Almighty Father na mga holier than thou. Mas holy ako sa iyo, mas malapit ako kay Almighty Father kaysa sa iyo. Mga ganang tipo. Ayaw ni Almighty Father ng ganon. Yan ay isang taong hindi nagkasala. Mas holy yan. Holy person yan. Ayaw ni Almighty Father dahil walang holy person. Ang holy, si Almighty Father. Si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Sa ngayon, dito sa mundo, walang holy. Dahil ang holy lang si Almighty Father. Siya, Almighty Father, si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Dahil wala silang kasalanan, malinis sila. Ngayon, pag may nagsasabi na tao na I'm holier than you, mas malinis ako, ay makasalanan naman si sister, makasalanan si brother. Bakit ikaw? Hindi ka ba makasalanan? Lahat tayo makasalanan. Aaminin natin. Pag sinabi natin na tayo ay holy kaysa sa ibang tao, that's pride. Kasalanan yon. Kaya sabi ni Almighty Father, these are smoke in my nostrils. Apoy, usok. Nagagalit siya. A fire that burns all the day. Di ba pag nagagalit tayo, parang pag drenowing, meron tayong smoke sa ilong na
parang galit, ganon, umiinit ang ulo natin. Ganon si Almighty, nagkagalit siya. I am holier than you. Pag may mga ganong holier than thou na person, ayaw ni Almighty Father yun. Huwag tayo nalapit dyan, mga ano yan, mga lahi ng mga ano yan, mga nagbebenta ng katawan. Ayaw ni Almighty Father ng ganun. Dapat lahat ng tao tanggap natin. Lahat ng tao i-accept natin. Example na nun, yung may mga tao ngayon pag nagsasabi ng ano no, mga japayuki naman yan. Di ba may mga ganong tao? Hindi ako, yung pag may mga, kasi yun ang term nila, japayuki, no? Example lang yan, ha? Ang tingin kasi ng tao, pag sinabing japayuki, kung ano ang ginawa sa Japan na kalokohan. Pero hindi. Huwag natin i-judge yung tao sa ganon. Ha? Kasi, mukhang japayuki to, ha? Hindi, bakit? Kasi pag sinasabi mo yun, pinipintasan mo yung tao. Sinasabi mo na mas malinis ka dahil siya, ikaw hindi ka japayuki. Yung nakablandang buhok, japayuki. Hindi ganon. Pero kinaiinggatan naman ninyo. Ha? Dahil mayaman yung japayuki kaysa sa inyo. Huwag ganon. Kitingin ninyo mas malinis kayo kumpara sa mga nagja-Japan. Huwag ganon. Dahil lahat tayo, ang kasalanan, pantay-pantay yan. Walang mortal sin, medium sin, small sin, walang ganon. Yung kasinungalingan, small sin, hindi. Pantay-pantay ang kasalanan. Walang mortal sin. Ano ba yung mga, may tawag sila medium, small, medium, and large sin. Walang ganon. Lahat ng kasalanan, pantay-pantay yan. No? Nabasa naman natin, di ba? Hindi nyo ba naiintindihan? O balikan natin, ha? Asan may minabasa natin? Na tungkol sa kasalanan. Babalikan natin. Ha? Baka kasi hindi naiintindihan, akala ninyo may mortal sin. May ano ba, mga lenient sin, gano'n. Ano, hindi ko naman tawag Akala niyo hindi pantay-pantay. Pantay-pantay. Basahin natin Romans chapter 1 verse 28. Kaya nga sabi ko sa inyo, ulit-ulitin natin basahin ng Bible. Ha? Kasi may mga words tayo na nakakalimutan natin or nalalaktawan natin kasi minsan mabilis tayo magbasa ng Bible. Kaya himayin natin, parang tinik, no? Himay. Ha? Ulitin natin. Para maintindihan ulit. Umpisa sa 18, ano? Romans chapter 1 verse 18. The wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness. Lahat ng godlessness and wickedness of people. Ano ba yung godlessness or wickedness ng people? Buksan ninyo yung Bible ninyo. Kung may Bible kayo. Kung nasa sa internet, buksan ninyo. Ha? Romans chapter 1 verse 18. Okay. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteous of men who suppress the truth in righteousness. O ito isang kasalanan. Sino suppress ang katotohanan? Kasalanan 'yon. Ha? Yung totoo itinatakban mo. Kasalanan 'yon. Because what may be known of God is manifest in them, for God has shown it to them. Ipinakita na sa atin kung ano yung tama. Pero kung nagsusuppress tayo ng katotohanan, kasalanan yon.
For since the creation of the world, his invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Wala tayo magiging excuse. Walang, hindi po, mortal sin po yun. Medium sin lang ho yun, maliit lang na kasalanan yun, ilang dasal lang yun na Our Father. Walang ganon. Ilang dasal lang to ng Our Father na nagkasala lang, na nagsinungaling ako, ilang dasal po ng Our Father. Walang ganon, hindi ganon. Ang kasalanan, kasalanan. Magdala ka ng 11 na, na Our Father, hindi ganon. Uulit-ulitin mo, Our Father, ilang beses. Paano ka maiintindihan ni Almighty Father nun? Sabihin mo sa kanya ng derechahan, Lord, nagkasala po ako. Ito po ang kasalanan ko. Patawarin niyo po ako. At ako po ay ititigil ko na yung kasalanan ko. Lord, inededicate ko sa iyo yung kasalanan ko. Ganun lang pagpe-pray, paghingi ng tawad. Hindi yung mag-pray ka ng 10, 5, or 15. Gawin mo na kayo 1,000. Kaya wala tayong excuse, because although they knew God, they did not glorify Him as a God, nor were thankful. Kasalanan din yun, na hindi natin gina-glorify si Almighty Father, at hindi tayo nagpapasalamat sa Kanya. Kasalanan yun. But became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Yung isip natin, futile in their thoughts, tsaka foolish yung heart natin, darkened, madilim ang puso natin, kasalanan din yun. Okay, ang dami, diba? Professing to be wise, they became fools. Sinasabi nila na matalino sila. Pero, ang totoo, naging mangmang sila. Hunghang, Tagalog ng fools. Ayaw ninyo ng word na tanga, no? Pero it's Tagalog tanga eh. Fools. No? Pero ang gusto niyo yung medyo hindi wild na word. Mangmang ka? Hunghang? Hunghang ba? Professing to be wise, they became fools and changed the glory of the incorruptible God into an image make like the corruptible man. Ito, idolatry to Si incorruptible God, si Almighty Father, incorruptible siya. Gumawa ng image made like corruptible man. Kasalanan yon. Dahil yung gloriousness ni Almighty Father, hindi mo siya mailalagay sa isang box, hindi mo siya mailalagay sa isang semento, hindi mo siya mailalagay sa isang building, hindi mo siya mailalagay sa isang mukhang tao na semento o kahoy, o kahit na ginto o silver pa yan. Kasalanan yon. And the birds and four-footed animals and creeping things, pati ang mga birds sinasamba, pati yung mga four-footed animals sinasamba yung cow, no? Nakita ko pag New Year sa India ata, sa sobrang pagsamba nila sa cow, kinabukasan ng New Year, nagbabatuhan sila ng cow dung, cow manure. Alam niyo yun? Nakita ko tuwing New Year, tuwan-tuwa sila, nagbabatuhan sila ng cow manure. Ang baho nun, manure ng cow dung. Tapos ang dating tao nag-celebrate sila, puro mga tipak-tipak na, Tagalogin ko ba? Pwede bang Tagalogin? Dumi ng baka. Dumi ng baka, nagbabatuhan sila. Sasaluhin ko yan, dumi ng baka. Yayaman ako, sasaluhin ko itong dumi ng baka na to. Sinasamba nila yung baka. Ngayon, saan nila nakuha yung pagsamba ng baka? Diba? Itong si Aaron, kinuha lahat ng ginto. Nung time ni Moses, kinuha lahat ni Aaron yung ginto at gumawa sila ng cow. Sinamba nila. Doon galing yon. And creeping things. Mga ahas, sumasamba sa ahas.
Meron ako nakita na isang image, may ahas pa. Ano to? Bakit may ahas pang ganyan? Hindi ko maintindihan ng mga tao kung ano nang pinag-iisip. So, kasalanan yun. Binabanggit natin kasalanan kasi nga, yung galit ni Almighty Father, okay? Therefore, God also gave them up to uncleanness in the lusts of their hearts to dishonor their bodies among themselves. Binabastos nila ang kanilang mga katawan sa bawat isa sa kanila. Binabastos nila. They dishonor their bodies among themselves. Sila. Dinidishonor nila. Hindi nila nirerespeto yung katawan nila. No? Naintindihan nyo? Dishonor without respect. Who exchanged the truth of God for the lie. Pinagpalit ang katotohanan ng Diyos sa kasinungalingan. And worshipped and served the creature. Sinamba at naglingkuran ang creature rather than the Creator. So, ang creature na sinasamba natin, mga animals, mga tao, sinasamba, ginagawa ating priority kaysa kay Almighty Father. Paano naman sinasamba yung tao? Siya yung inuuna mo kaysa kay Almighty Father. Siya yung pinaglilingkuran mo kaysa kay Almighty Father. Yung mga artista, gano'n. Yung mga K-pop, hindi ko maintindihan. Pwede ka lang manood, pero bakit sasambuhin mo yun? Kukuha ka ng maraming picture, hindi ko maintindihan yun eh. No? Pwede ka lang manood Pare-pareho naman ang mukha, di ba? Kamukha. Hindi ko nga sila makilala eh. No? So, pare-pareho, ba't masasamba yun? Serve the creature. Mga animals sinasamba. Ano ba yung animals? Elepante. Sinasamba yung elepante. Daga. Sinasamba sa India din. Diyos ko, ang dumi ng mga daga. Sinasamba. Ano pa yung sinasamba? Yung, yung Chinese horoscope ba yun? Yung ox o year of the year of the snake ka, swerte, year of the snake. Sinasamba. Year of the dog, year of the meron mo year of the cat? Year of the rat. Yun, no? For this reason, God gave them up for their vile passions. For even their women exchanged the natural use for what is against nature. Yung mga babae, gumagawa instead na yung mga babae ay gumawa ng natural use, ang ginagawa ay against nature. Likewise, also the men, pareho rin ng men, against nature din. Kasi ang totoong nature is men and women, ang partner. Pero ang ginagawa, women and women, men and men. Men living the natural use of the women, burned in their lust for one another. Men with men, committing what is shameful and receiving in themselves the penalty of their error, which was due. So, pare-parehong kasalanan to. Walang menial sin ba yun? Or mortal sin? Ano ba iba-ibang mga tawag kayo eh? Pantay-pantay. Ulit natin Verse 20, and even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them up to a debased mind to those things which are not fitting, being filled with unrighteousness, sexual immorality, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, strife, deceit, evil-mindedness. They are whisperers. Chismosa. Alam niyo yung they are whisperers? Alam mo, ganyan, si kumpare, yung kapitbahay namin, yung gustong bumulong na gano'n. Ba't kailangan bumulong, no? Pwede naman sabihin, si kumpare, no? Yung pwede namang, yun, naging kasalanan tuloy, Pinagchichismisan ninyo. Yung mga kaibigan ninyo, kaibigan pa rin yung pinagchichismisan ninyo, mga traiduran, backbiters, yan. Kunyari, sa harap, mabait ka. Pag sa likod, inaaway mo yung kaibigan mo. Haters of God. Galit kay Almighty Father, kay Jesus sa Holy Spirit. Violent. Proud, mayabang. Boasters, mayabang din. Mga sinungaling to. Inventors of evil things. Ano ba yung mga inventors of evil things? Nag-iimbento ng mga gamot para pumatay ng tao.
No? Evil thing kasi yung papatay ka ng tao o mananakit ka ng tao. Alam na yon, di ba? Nag-iimbento ka ng atomic bomb. Yun. Ano ba yung mga iniimbento mo na nagpa-plot ka para pumatay ng tao, nagpa-plot ka para bumaba ang population ng tao. Yon, inventor yun, evil yon. Disobedient to parents or dishonoring your parents. Undiscerning, okay? Hindi ka nakakaintindi, hindi mo maintindihan. Untrustworthy, hindi ka mapagkatiwalaan, nagnanakaw ka. Unloving, hindi ka mapagmahal sa kapwa-tao mo. Unforgiving, nagkasala sa iyo ang tao, pero hindi mo pinatawad. Humingi ng kapatawaran sa iyo, hindi mo pinatawad. Kasalanan 'yon. Unmerciful, wala kang awa. Who, knowing the righteous judgment of God, that those who practice such things are deserving of death. Not only do the same, but also approve of those who practice them. So, yung inaaprobahan mo, yung nagpa-practice ng A, B, C, D, E, F, G sexuality. Approve ka doon. Hindi mo sila pinagsasabihan. Deserving of death ka doon. Naintindihan ninyo? Kung ikaw ay kasali sa mga chismisan, deserving of death ka doon. Kung disobedient ka sa parent mo or you disrespect your parents, you deserve death. Hindi ka mapagkatiwalaan, you deserve death. Backbiter, haters of God, violent, murder, strife, deceit. Gusto mo na magkabahabahagi ang inyong church or organization ninyo, you deserve death. Iisa lang ang kaparusahan, death. Kaya walang ibig sabihin na mortal sin yan, 5 Hail Mary, 5 Our Father. Hindi ganon. Those things deserve death. Hindi mo madadasal yun ng ganon, kundi kailangan nating magpasakop kay Almighty Father. Humingi ng tawad kay Almighty Father. At mapapatawad tayo ni Almighty Father dahil kay Jesus Christ. Dahil kay Jesus Christ, hindi dahil kay Mary. Naintindihan niyo ako? Kaya sinabi kay Mary ng angel yun kasi siya yung magbubuhat, yung sa womb niya, bubuhatin niya si Jesus, dadalhin niya si Jesus, na fertilized egg na si Jesus, buhat niya, kaya siya ay blessed. Pero after nun, tapos na. So bakit sa kanya magpipray? Lahat ng mga at saka walang ang lahat ng kasalanan na to, deserving of death to. Walang mortal sin, walang menial sin or lenient sin, or konti lang ang kasalanan ko, nakapag-chismis lang ako ng konti. Hindi, lahat iisa lang, deserving of death. Naintindihan na ninyo? Kaya wala tayong mapagsasabi na ay bas holy ako sa'yo, konti lang ang kasalanan ko, ikaw ang kasalanan ko na nagchismis ako, ikaw nakapatay ka ng tao. Hindi, nagchismis ka, nakapatay ka ng tao, you deserve death. Kaya wala makakapagsabi sa atin na mas holy ako sa'yo, mas konti lang ang kasalanan ko kaysa sa'yo. Hindi, pantay-pantay tayo. Walang walang lamangan dahil lahat malala tayo. Ang buhay natin malala. Hindi nyo nakikita. Hindi kayo aware. Kaya sabi ko, magbasa tayo ng Bible para malaman natin yung kadumihan natin. Na malala tayo. Kailangan natin ang tagapagligtas. Kailangan natin si Jesus Christ. Verse 6, Behold, it is written before me, I will not keep silence, but will repay, even repay into their bosom. Sabi ni Almighty Father, magbabayad, may kabayaran. Hindi matatahimik si Almighty Father, kundi lahat ng mga bagay na ginawa natin, may kabayaran to. Lahat ng kasalanan natin may repercussions.
your iniquities and iniquities of your fathers together, says the Lord, who have burned incense on the mountains and blasphemed me on the hills. Therefore, I'll measure their former work into their bosom. Lahat, halo-halo na. Simula na sa ating mga ninuno. Pagbabayaran natin lahat. Kaya hindi tayo pwedeng mag-judge na ibang tao. Na, alam mo, maraming kasalanan ka, mas maraming kang kasalanan kaysa sa akin. Kasi nga, pantay-pantay tayo. Thus says the Lord, as the new one is found in a cluster, and one says, do not destroy it, for a blessing is in it, so will I do for my servants' sake, that I may not destroy them all. Sabi ni Almighty Father. So some people, there are still people na bago pa lang magiging Christian, masasave sila. Kaya nga, they are considered as new wine is found in the cluster. And one says, do not destroy it. Kasi pag sinasabing new wine, parang hindi pa maganda yung klase ng wine na yon. Pero wine na siya, pero bago lang. Kundi, di ba pag matagal na yung klase ng wine, mas mahal. Pag 20 years na yung wine, mas mahal ang value. Pero kay Almighty Father, kahit bago kang Christian, bago ka nakakakilala kay Almighty Father, importante ka sa Kanya. Pantay-pantay tayo lahat. Kay new Christians tayo, or bago lang tayo nakakakilala kay Almighty Father, at saka kay Jesus Christ, saka sa Holy Spirit, or matagal na natin kilala si Almighty Father, si Jesus Christ at ang Holy Spirit, pero pantay-pantay tayo. Naiintindihan ninyo? Nakakaintindi kaya sa akin. Kaya wala tayong lamangan, pantay-pantay tayo. Akala ninyo hindi. Kaya nga, di ba yung sa parable of the wheat and the weeds, hindi muna igagather hindi mo na ihihiwalay ang wheat sa weeds hanggat hindi inaani, kasi nga baka masira yung mga wheat. Kaya isang isang anihan lang yon. Yun ang sinasabi ni Almighty Father. Kasi nga, baka masira yung mga wheat na iba pa. Kaya ito yun, new one is found in the cluster, and one says, do not destroy it, for a blessing is in it. So, pantay-pantay tayo kay Almighty Father, bago man tayo na followers niya o hindi. Pati yung mga kasalanan natin, pantay-pantay, deserving of death. Kaya kailangan natin si Jesus Christ for us to be saved, para magkaroon tayo ng hope and a future to be with the Almighty Father and Jesus Christ, para tayo maging perfect just like Jesus Christ. Kailangan natin magtiwala kay Jesus. Verse 9, I'll bring forth descendants from Jacob and from Judah, an heir of my mountains. My elect shall inherit it, and my servants shall dwell there. So, saan maninirahan ng mga anak ni Almighty Father? Mag-i-inherit ng lupain. May mountain. Ano yung mountain ni Almighty Father? Zion. No? Doon titira or mananahan ang mga anak ng Diyos. Zion or New Jerusalem. So nakikita niyo, laging may katapat sa New Testament. Pag walang katapat sa New Testament, meron doon, itanong niyo ako, may katapat. Nakikita natin yung katapat sa New Testament. Hindi niyo ba nakikita? Nakakaintindi kaya sa nasabi ko. Verse 10.
Sharon shall be a fold of flocks. Sharon means fertile land. No, it's a Hebrew name. It means fertile land. Fertile land shall be a fold of flocks, in the valley of Achor, a place for herds to lie down. For my people who have sought me, sa mga tao nagtiwala kay Almighty Father, na hinanap siya. Kaya nga, di ba, seek ye first the kingdom of God. No? Hinanap si Almighty Father. Kaya nga sabi dito, for my people who have sought me, hinanap ako. Kaya lagi natin hahanapin si Almighty Father. Pag hinanap natin si Almighty Father, i-reveal niya yung sarili niya sa atin. If we truly seek Him wholeheartedly. And the valley of Achor, a place for herds to lie down. So, ang Achor, it's a Hebrew word din. Siyempre, it means muddy, turbid, gloomy, or dejected, troubled, or afflicted valley. So, ito yung valley na to, magiging place for herds to lie down. Yung afflicted valley or yung barren land or troubled land, magiging place for herds to lie down and magiging resting place, no? Doon sila magpapahinga. So, lupain ni Almighty Father, ibibigay niya sa kanyang mga anak. For my people who have sought me, sa mga naghanap kay Almighty Father. Kaya, lilinisin ni Almighty Father ang lupa na to. Verse 11. But you are those who forsake the Lord, who forget my holy mountain, who prepare a table for God, and who furnish a drink offering for many. Sino si God? Yung God means G-A-D, no? It's the deity of fortune and luck, or worshiping luck or fortune, yung kayamanan, who prepare a table for God. Iniwan si Almighty Father. Kinalimutan ang lupain ni Almighty Father, ang Zion, ang New Jerusalem. Anong hinanap? Prepare a table for God. Naghanap ng kayamanan sa lupain, sa lupa mismo. Mas prioritize ang magpayaman dito sa mundo. And who furnish a drink offering for many. Nagbigay ng drink offering for many. Ano mga ibig sabihin ng many? Yung many, ito yung bilang, no? Number. Gusto niya dumami ang kanyang bilang ng kayamanan. Doon siya nag-offer ng kanyang drink offering. Sa kayamanan at sa swerte or fortune or luck. Doon siya nag-invest ng kanyang mga oras at panahon sa pagpapayaman sa mundo na to. Kaya sinasabi ni Almighty Father dito sa verse 11, but you are those who forsake the Lord, who forget my holy mountain, who prepare a table for God, and who furnish a drink offering for many. So ano ang mangyayari ngayon sa mga tao na mukhang pera, na ang focus lang ay puro pagpapayaman dito sa mundo, puro sa luck, puro sa fortune, puro sa bilang ng kayaman, ng pera, at bilang ng mga ginto at kung ano-ano pang mga bagay dito sa mundo. Ano mangyayari sa kanila? So the verse 12, therefore, I will number you for the sword, and you shall all bow down to the slaughter. Papatayin kayo. In other words, diretso na to. Ha? Galing si Almighty Father. Because when I called you, you did not answer. Tinawag ko kayo, pero hindi kayo sumagot. Di ba sinasabi ni Almighty Father, return to me, my children, return to me. Hindi kayo sumagot. So ano mangyayari sa iyo? I will number you for the sword, and you shall all bow down to the slaughter. When I spoke, you did not hear. Hindi niyo ako pinakinggan. Hindi niyo ako dininig. Hindi niyo ako naintindihan. But did evil before my eyes. Gumawa kayo ng kasamaan sa harap ko. Kitang-kita ko. Dahil wala tayong may natago kay Almighty Father. Lahat kita niya.
Nothing is hidden from our God, the Almighty Father, and chose that in which I do not delight. Pinili ninyo yung mga bagay na hindi ako natutuwa, sabi ni Almighty Father. Kaya yun ay mga evil things before the eyes of the Almighty Father. I was calling you, but you did not hear me. When I called, you did not answer. Therefore, I will number you for the sword. Ibibilang kita sa mga ano ba tagal ng sword? Espada. And you shall all bow down to the slaughter. Yun ang kabayaran dahil sa hindi nyo pagsunod kay Almighty Father. Puro pagpapayaman sa mundo ang naisip ninyo, no? Puro sa fortune, luck, and number of things that you have on earth. Verse 13, therefore, thus says the Lord God, behold, my servant shall eat. Pero, yung anak ni Almighty Father, ano mangyayari? Sa mga servants niya, they shall eat, but you shall be hungry. Behold, my servants shall drink, but you shall be thirsty. Behold, my servants shall rejoice, but you shall be ashamed. Nakikita niyo yung difference ng tao na nakinig sa tawag ni Almighty Father sa mga tao na hindi nakinig sa tawag ni Almighty Father. Yung mga nakinig sa tawag ni Almighty Father, they shall eat. Ibig sabihin nito, makukuha nila ang kanilang inheritance. But you shall be hungry. Ito yung mga taong hindi nakinig kay Almighty Father, nasa impyerno, magugutom sila. They will be mapaparusahan sila sa impyerno. Behold, my servants shall drink eternal life, and then peace and joy. Meron ang servants ni Almighty Father dahil they heed the calling of the Almighty Father. But you shall be thirsty. Yung mga hindi nakinig kay Almighty Father, they shall be thirsty dahil sa impyerno. Malakas ang apoy doon. Mauuhaw kayo doon. Behold, my servants shall rejoice. Mga anak ni Almighty Father na nakinig sa Kanya, magre-rejoice, celebrate. Pero itong mga hindi nakinig, but you shall be ashamed. Mapapahiya kayo dahil hindi ninyo dininig ang tawag ni Almighty Father. The Almighty Father was calling you, but you did not heed Him. Inisnab nyo si Almighty Father. Hindi kayo naniwala kay Almighty Father. Hindi kayo naniwala sa salita ni Almighty Father. You shall be hungry, you shall be thirsty, you shall be ashamed. Whereas with the servants of the Almighty Father, they shall eat, they shall drink, and they shall rejoice. Nakikita ninyo ang difference? Verse 14, behold, my servants shall sing for joy of heart. May peace, contentment. But you shall cry for sorrow at heart. Sorrow of heart. Kayo na hindi nakikinig sa akin, sabi ni Almighty Father, mga unbelievers, mga gumagawa ng patuloy ng wickedness, you shall cry for sorrow of heart. Magsisisi kayo. Kaya nga, meron tayong Bible to tell the people that the Almighty Father is calling us, and these are His warnings for the people. Ano pa? Sorrow of heart and wail for grief of spirit. Iiyakan. Kasi in Hades, puro iyakan doon, puro sigawan. Sigaw ng sigaw ang mga tao, ang mga kaluluwa ng mga tao na hindi naniniwala kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ, tsaka sa Holy Spirit. They did wickedness in the eyes of the Almighty Father, and so they will be punished in Hades for all eternity. They are shouting. They are wailing. They are crying. They are not satisfied. They are thirsty. They are in pain. Kasi, nung nandito sila sa earth, nandito sila sa mundo, hindi nila pinansin si Almighty Father. Nagpakasaya sila sa mundo.
And so they will reap what they sow. And that is sa impyerno. Ang ngayon, yung mga anak ni Almighty Father na nandito sa lupa, they trust the Almighty Father, they trust Jesus Christ, minahal nila yung kapwa-tao nila, at sinunod nila si Almighty Father sa mga rules, mahigpit sa rules si Almighty Father, pero sinunod. And so, they will reap the benefits, the rewards. May reward na kasama. Huh? Pero sa mga tao na ayaw sumunod kay Almighty Father, anong kapupuntahan nila? Punishment. Verse 15, you shall leave your name as a curse to my chosen, for the Lord God will slay you and call his servants by another name. Si Almighty Father, they will slay the people who are wicked. But his servants, they will be called by another name. Bibigyan ni Almighty Father ng name, ng reward, yung mga anak niya, yung mga chosen people niya. Pero yung mga tao na umayaw kay Almighty Father, they will be slayed. Hindi man mamamatay ang soul ng isang tao, no? Hindi na mamatay ang soul eh. Pero, the mere fact na mapupunta ka sa impyerno, kahit hindi mamatay ang soul mo, araw-araw kang pinapatay doon sa impyerno. Pero hindi ka mamamatay. Araw-araw mong ipapanalangin na sana mamatay ka, pero hindi ka mamamatay. Yung soul mo, buhay. At mararamdaman mo yung pain ng init ng apoy ng hell. Masikip, madilim, maputik, malagkit doon. Walang mayaman doon, walang mahirap, lahat pantay-pantay. Kay Almighty Father din, lahat pantay-pantay. Kaya nga tayo lahat ay pantay-pantay. Bakit lang tayo nagkaroon ng ganito sa mundo, na nagkaroon ng gap ang mga tao? Nagkaroon ng gap ang mga tao, nagkaroon ng mayaman, nagkaroon ng mahirap. It's because of the greediness of people. Ngayon, tatanggalin ni Almighty Father yon. Yung wicked people. Yung mga sakim. Mga prideful. Verse 16. So that he who blesses himself in the earth shall bless himself in the God of truth. And he who swears in the earth shall swear by the God of truth, because the former troubles are forgotten, and because they are hidden from my eyes. Kakalimutan na ni Almighty Father yung mga kasalanan ng kanyang mga anak. And I will remember their sins no more. Kaya nga nakalagay, because the former troubles are forgotten, and because they are hidden from my eyes. No? So, i-bless the Almighty Father. For he who blesses himself in the earth shall bless himself in the God of truth. And he who swears in the earth shall swear by the God of truth. The katotohanan, Diyos ng katotohanan. Sino yung Diyos ng katotohanan? Yung tatay natin kasi, yung Diyos ng katotohanan, yung tatay natin. Gusto niya lagi yung totoo. Ayaw niya ng kasinungalingan. Ayaw niya ng kasinungalingan ni Almighty Father. Wala siyang itinatago sa atin. Kahit isa, walang itinatago. Hindi lang niya sinasabi sa atin kung kailan babalik si Jesus Christ. Dahil pag nalaman natin yung kailan babalik si Jesus Christ, saka lang tayo magmamadali na ako, darating na si Jesus Christ, kailangan maging maayos na akong tao. Pero hindi nasasabi ni Jesus, the Almighty Father yon, dahil gusto niya na laging prepared ang kanyang mga anak, laging malinis. Intindihan natin? Verse 17, for behold, I create new heavens and new earth, and the former shall not be remembered or come to mind. Hindi na maalala. Hindi na i-remember. Yung dati, yung mga past. Dahil gagawa si Almighty Father ng new heavens and new earth. Nasa Revelation chapter
21. No? Yun yung new heavens and new earth. So, may counterpart sa New Testament. No? Will be verified. Ha? Dito pa, sa Hebrews chapter 8 verse 12, "For I will be merciful to their unrighteousness and their sins and their lawless deeds. I will remember no more." Sabi ni Almighty Father sa Hebrews, no? So, may counterpart sa New Testament. Lahat ng mga nasa Old Testament pala may counterpart sa New Testament. Ang galing ni Almighty Father. Hindi ko naisip yun. Siyempre, hindi ko matalino. Si Almighty Father na makakagawa nun. Ang galing-galing ni Almighty Father. Na-amaze ako. Siyempre, creator natin eh, no? He's amazing. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father. Tinuturuan niya ako. At dahil sa tinuturuan niya ako, kailangan i-share ko rin to sa mga tao, sa mga gustong makinig, no? Walang pilitan. Kung ayaw ninyo, good. Kung gusto niyo, that's good also. Ha? Verse 18, "But be glad and rejoice forever in what I create. For behold, I create Jerusalem as a rejoicing, and her people a joy." So, it's celebration. Lagi. Pagkasama kay Almighty Father. Pagkasama lagi si Almighty Father. Celebration of isi-celebrate natin si Almighty Father. We will worship Him. So, it's worship and praise for our Creator and Jesus Christ and the Holy Spirit. So, it's forever. So, kay Almighty Father, may forever. Hindi totoo yung walang forever. Merong forever. Kay Almighty Father, kay Jesus Christ as the Holy Spirit. Verse 19, "I will rejoice in Jerusalem and joy in my people. The voice of weeping shall no longer be heard, nor the voice of crying." Hindi na tayo iiyak. No? Revelation chapter 21 to, no? Wala nang iiyak. I will wipe their tears from their eyes. Ganon. Nasa Revelation chapter 21 to. Wala nang iiyak. Puro rejoicing na. Puro celebration na. Puro peace and love and contentment. And it'll be forever. Wala nang death. Wala nang sorrow. Wala nang pain. And we will be with our God forever. May mag-aalaga sa atin. Hindi na tayo matatakot mag-isa. Ang tao kasi, no, habang tumatanda, takot ka, nag-iisa na lang ako sa mundo. Hindi tayo matatakot mag-isa. Ngayon tayo tatakot na walang mag-aalaga sa atin. Yung tatay natin, naalagaan tayo. Dahil anak niya tayo, kahit gaano pa ang edad natin, anak niya tayo. Ang soul natin, pare-pareho, yung soul natin pare-pareho ang age, no? Pare-pareho ang age ng soul natin. Ang nagkakaiba lang ay yung time kung kailan tayo pinanganak. Pero pare-pareho. Kaya hindi nararamdaman na parang, feeling ko bata. No, minsan di ba ganon? Ha? Pero minsan pag nag-iisip tayo, feeling ko matanda na ako eh. Ganon, kasi hindi, wala sa age yun kay Almighty Father. Kaya lang tayo tumatanda, yung mukha natin, matanda na, yan, no? Ganon. Dahil nga, sumpa yan. Tumatanda. Kaya pag titingin tayo sa lang tumatanda, sumpa kasi to eh.
mawawala na yung sumpa sa akin pag kinona ako ni Almighty Father. Mawawala na yung sumpa sa atin. Kaya nga si Jesus Christ nga, di ba, hindi nila nakilala nung He resurrected after 3 days. Imagine ang tagal-tagal nilang kasama si Jesus Christ. 3 years, no? Araw-araw, yun. Tapos nung nag-resurrect si Jesus Christ, hindi nila nakilala. Kasi nga, nag-iba. Mag-iibang itsura natin. Gaganda na tayo. Magiging perfect tayo like Jesus. Sa ngayon, dito sa mundo, tatanggapin natin yung binibigay sa atin ng tatay natin. Mahirap. Pero dahil sa kalakasan ni Jesus Christ, ipinakita ni Jesus Christ kung paano ang gagawin natin. Ang pagtitiwala kay Almighty Father. So, ganoon din ang gagayahin natin. Si Jesus Christ. Verse 20. No more shall an infant from there live but a few days, nor an old man who has not fulfilled his days. For the child shall die 100 years old, but the sinner being 100 years old shall be accursed. Naintindihan ninyo? So, yung mga bata, no? Hindi na yung bata maninirahan ng konti lang ang araw. Kahit yung mga matatanda, may mga pangarap siya na hindi na na-fulfill, may mangyayari pa rin siya kahit sa matanda na siya. Pero, yung bata, 100 years old, mamamatay siya, pero yung kasalanan, kahit 1,000 years old, nandun pa rin siya, accursed pa rin siya pag makasalanan, wicked. Naintindihan ninyo? There will be no more death. Eternal life will be given to His faithful children. Kasi pag kasama natin si Jesus Christ at si Almighty Father, kaisa na tayo sa kanila. Pag nag-glorify si Jesus, nag-glorify din si Almighty Father. Pag nag-glorify si Almighty Father, i-glorify niya rin tayo dahil kaisa na tayo. Saan nga bang verse yun? Nabasa ko yun eh. At di ba sabi ni Jesus Christ kung nasa saan yung mga yung mga friends ko, dapat kung nasaan ako, nandun yung mga friends ko. Sabi ni Jesus, lagi tayo hinihila-hila ni Jesus. Nagpasalamat tayo kay Jesus. Verse 21, they shall build houses and inhabit them, they shall plant vineyards and eat their fruit. Pero hindi tayo magugutom, no? Hindi tayo magugutom, kundi ibig sabihin ito, eternal life, at meron tayong bahay na matitira na hindi na tayo kailangan pa magbayad. Monthly, mayroon bang hulugan na bahay monthly bill, wala na. Wala nang bayad. Hindi mo na babayaran. Hindi ka na kailangan magtrabaho na magpakapagod. Provided lahat ni Almighty God. They shall not build and another inhabit, and they shall not plant and another eat. Sa ngayon, di ba, may mga builders, tapos ibang titira. Merong nagtatanim, at meron naman iba ang kumakain. Kasi nga, binibenta, business. Trabaho, di ba? Dito sa mundo. Pero, for as the days of a tree, so shall be the days of my people, and my elect shall long enjoy the work of their hands. Forever, hindi na tayo mahihirapan dahil hindi na tayo magtatrabaho. Ang trabaho lang natin ay ang purihin si Almighty Father. Dahil, bakit? Nakapag-ipon tayo ng riches in heaven. Doon tayo nag-ipon. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, store up for yourselves riches in heaven. Kasi nga, pag nakapag-store up tayo ng riches in heaven, meron tayong riches in heaven. Andun yun. Pero hindi yun yung nandito sa mundo na susunog ka ng papel na korting bahay, korting bangka, korting eroplano. Meron ganun na sinusunog yung bahay, yung
papel. Tapos para raw sa kabilang buhay, meron daw silang eroplano, may kotse. Hindi ganon. Iba yung kay Almighty Father. Provided lahat ni Almighty Father. Wala na tayong kailangan gawin pa. Ha? Kasi nga, nandun lahat kay Almighty Father. Yung bahay ni Almighty Father, madami. Castle. Yung castle ba, mansion ba yon? Kasi castle yun eh. Tingin ko castle. Parang crystal na maningning, na magandang, ang ganda-ganda. Walang ganun dito sa mundo. Kahit malayo ang kita ko, tuwa ako. Ang kinang-kinang, yung brilliant, yung nagsha-shine. Kaya kitang-kita ko eh. Pero walang moon. Walang sun. Yung city mismo ang makinang. Hindi ko alam kung bakit. Kay Almighty Father. Kasi gloriousness ni Almighty Father ang nagiging ilaw ng bahay or nung city na yon, na madaming bahay na matatangkad na castle. Hindi na kailangan magbayad ng kuryente. kasi ang liwanag eh. Sobrang liwanag. Verse 23, they shall not labor in vain, nor bring forth children for trouble, for they shall be the descendants of the blessed Lord, of the blessed of the Lord, and their offspring with them. No? So yung may mga ninuno siguro tayo na nandun, may mga lineage tayo na nandun na sa heaven. And their offspring with them. Kasama yung mga naging anak nila dito sa lupa. Nandun. No? So, hindi natin alam. Baka yung lolo ng 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 lolo na. So, andon. No? Ha? And it shall come to pass that before they call, I will answer. And while they are still speaking, I will hear. Kasi alam ni Almighty Father yung puso natin. Bago pa man tayo magsalita, bago pa man natin bigkasin sa bibig natin, alam ni Almighty Father, pero iba pa rin yung sasabihin natin kay Almighty Father. Naiintindihan niyo? Gusto ni Almighty Father na nagsasalita tayo, nakikipag-usap tayo sa Kanya. Kahit alam niya yung puso natin. Ito, Psalm 139 verses 1 up to 6. O Lord, you have searched me and known me. You know my sitting down and my rising up. You understand my thought afar off. You comprehend my path and my lying down, and are acquainted with all my ways. For there is not a word on my tongue, but behold, O Lord, you know it altogether. You have hedged me behind and before, and laid your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me. It is high, I cannot attain it. Where can I go from your spirit? Ituloy natin, verse 7. Or where can I flee from your presence? If I ascend into heaven, you are there. If I make my bed in hell, behold, you are there. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, even there your hand shall lead me, and your right hand shall hold me. If I say, surely the darkness shall fall on me, even the night shall be light about me. Indeed, the darkness shall not hide from you, but the night shines as the day. The darkness and the light are both alike to you. For you formed my inward parts, you covered me in my mother's womb. I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well.
My frame was not hidden from you when I was made in secret and skillfully wrought in the lowest parts of the earth. Your eyes saw my substance being yet unformed, and in your book they all were written, the days fashioned for me, when as yet there were none of them. Ang ganda. Siyempre, ito nasa Bible. I'm inspired by the Holy Spirit. Gawa ni Almighty Father ito. Ang ganda. No? Psalm 139. Kilala tayo ni Almighty Father. Kilalang kilala niya tayo. Pati yung soul natin, yung kaloob-looban ng pagkatao natin, alam na alam ni Almighty Father. Kaya bago pa man tayo magsalita, alam na niya ang sasabihin natin. Pero, maganda rin yung magsasalita tayo, no? Kakausapin natin yung tatay natin. Verse 25. The wolf and the lamb shall feed together. The lion shall eat straw like the ox. The dust shall be the serpent's food. They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain, says the Lord. So, the wolf and the lamb shall feed together. Ibig sabihin ito, sabay kakain. Yung wicked person dati, nagbago na siya, naiba na siya, no? Pati yung lamb, magkakasama na, pantay-pantay. The lion shall eat straw like the ox. Nawala na yung bangis ng lion. Straw na ang kinakain niya, hindi na meat. Para na siyang ox. Ibig sabihin yung wickedness nawala na, yung tapang nawala na, because si Almighty Father ang magbabantay sa atin, ang mag-nurture sa atin, pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan, kaya nabago tayo. And dust shall be the serpent's food. Ano ibig sabihin ito? Yung serpent symbolizes yung wickedness. Dust ang kakainin. Hindi na mag-exist. Dust na ang kakainin niya. Hindi na siya makakapaminsala pa ng tao, ang serpent. They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain. Walang makakasira sa bahay ng tatay natin, sa New Jerusalem. Pag sa Old Testament ang tawag Zion, sa New Testament ang tawag New Jerusalem. Walang makakasira, walang makakapanakit sa atin. Dahil lahat kontrolado ni Almighty Father, He will protect us. Yun ay dahil sa kanyang pagmamahal. If we remain faithful to Him, He will remain faithful to us. Yun yung tatay natin. Kaya pagtiwalaan natin siya. Dahil hindi niya tayo papabayaan. Thank you, and God loves us all so much.